Movie Recap Tagalog here. 20 taon na ang nakalipas, ang ama ni Muyom ay naging pangunahing suspek sa serial na kaso ng pagpatay na kilala bilang Gabdong. Dahil sa mapang-abusong investigasyon ng mga detektib, nagpakamatay ang ama ni Muyom. Ngayon, isa ng detektib si Muyom at ang layunin niya ay mahuli ang tunay na pumatay na si Gabdong. Dahil lumipas na ang statute of limitations ng serial na kaso, napilitan si Muyom na tanggapin ang paniniwalang patay na si Gabdong. Ngunit biglang may mga bagong pahiwatig na lumitaw, kaya muli siyang nagpasya na habulin si Gabdong at wakasan ang lahat ng minsanan. Nagsimula ang lahat noong unang bahagi ng dekada 90, binalot ng takot at dalamhati ang South Korea. Isang serial killer ang nakagawa ng 8 magkakasunod na pagpatay. Lahat ng biktima ay mga batang babae na marahas na pinaslang. Sa kabila nito, bigong gampanan ng pulisya ang kanilang tungkulin. Nanatiling malaya ang salarin, patuloy na naghasik ng lagim sa mga tao. Isang tahimik na gabi, isang estudyanteng pauwi na mula sa paaralan ang nakarinig ng nakakatakot na sipol. Labis siyang natakot sa tunog na iyon. Mag-isa siya sa kalsada kaya, dala ng instinct, lumingon siya sa likuran. Hangin lamang ang kanyang narinig. Bigla, isang madilim na figura ang sumugod patungo sa kanya. Napasigaw siya sa takot at nagpilit na lumaban. Dahil sa ingay, may isa pang babaeng napadaan. Dahil sa kanyang pag-uusisa, siya rin ay naging biktima ng serial killer. Makalipas ang ilang sandali, umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis. Isang batang lalaki ang tumakbo papunta sa lugar. Napaligiran na ito ng mga pulis. Sa lupa, nakahandusay ang walang buhay na katawan ng isang babae, mahigpit na nakagapos ang kanyang mga kamay. Kitang-kita na labis siyang nagdusa bago mamatay. Bagamat nakaligtas ang isa, sobra ang kanyang takot kaya hindi siya nakapagsalita. Mabilis na dumating si Inspector Chulgon sa lugar, ngunit napansin niya ang batang lalaking nakatayo sa malapit. May tila matagal ng galit sa pagitan nila. Nangako ang bata na huhulihin niya ang tunay na salarin. Ang killer, na tinaguri ang Gabdong, ay nakagawa ng 9 na pagpatay. Lahat ng biktima ay kababaihan, malupit na ginahasa at pinatay. Si Gabdong ay itinuring na isa sa pinakamalupit at pinaka-pervert na kriminal ng kanyang panahon. Lumipas ang 20 taon, ngunit nanatiling hindi nalulutas ang kaso. Na-promote na si Chulgon at malapit nang magretiro. Binigyan siya ng opsyong manirahan sa isang tahimik at ligtas na lugar, ngunit pinili niyang bumalik sa lalawigan ng Incheon, ang lugar kung saan naganap ang mga krimen noon. Agad niyang nakilala ang kanyang mga bagong kasamahan. May isang taong matagal na niyang inaasahang makatagpo muli, isang bagong pulis na nahuli sa pagpasok. Sa unang tingin, mukha siyang magnanakaw, ngunit sa totoo lang ay mabait at maunawaing pulis si Muyom. Madalas niyang tulungan ang mga mandurukot na makaiwas sa parusa upang mabigyan sila ng pagkakataong magbago. Gayunman, may malalim na galit si Muyom kay Chulgon. Madali itong maunawaan dahil si Muyom ang batang lalaki mula 20 taon na ang nakalipas. Nag-ugat ang galit na ito noong bata pa siya nang mapagbintangan ang kanyang ama bilang si Gabdong. Si Chulgon ang namuno sa investigasyon noon. Upang mahuli ang tunay na salarin, hindi siya nag-atubiling gumamit ng karahasan upang pilitin ang ama ni Muyom na umamin. Nasaksihan mismo ni Muyom ang pambubugbog sa kanyang ama. Mula noon, hindi na nawala ang kanyang hinanakit. Ngunit may iisang bagay na magkapareho sina Muyom at Chulgon. Pareho nilang gustong mahuli si Gabdong, na 20 taon nang nagtatago. Isang araw, nakatanggap si Muyom ng tawag mula sa isang kasamahan. May lumitaw umanong kakaibang mensahe sa isang psychiatric hospital. Pagdating ni Muyom, nakita niya ang nakasulat, "Ako ang tunay na Gabdong." Napuno ng galit ang kanyang mga mata, ngunit agad niya itong binaliwala. Iniisip na biro lamang ng isang pasyente. Kaya iniutos ni Muyom na burahin ang mensahe. Kinaumagahan, nang bumalik ang pulisya para mag-imbestiga, inayos na ang silid kung saan naroon ang sulat. Kahit naniniwala pa rin siyang biro lang ito, bilang pulis ay kailangan pa rin niyang sundin ang proseso ng investigasyon. Pagdating ng grupo ni Muyom sa treatment area, nakita nila ang isang babaeng doktor na naghuhugas ng paa ng pasyente. Nagtaka si Muyom, bakit gagawin iyon ng isang magandang doktor? Napansin niya ang kakaibang tingin sa mata ng isang lalaking pasyente. Lumapit si Muyom at biglang inagaw ang timba ng tubig mula sa lalaki. Pagkatapos, inutusan niya ang babaeng doktor na hugasan ang kanyang mga paa. Sa hindi inaasahan, pumayag ang doktor. Ang pangalan ng magandang doktor ay Maji. Matapos hugasan ang paa ni Muyom, nagkaroon sila ng therapy session. Tinanong ni Muyom kung paano makakalimot ng isang tao. Mabilis na nahulaan ni Maji na ang taong hindi niya makalimutan ay si Gabdong. Binanggit pa niya ang mga katangiang nagpapakilala rito. Dahil dito, naging mapaghinala si Muyom sa babaeng kaharap niya. Naisip niyang baka nakilala na ni Maji si Gabdong noon, ngunit hindi malinaw ang sagot ni Maji. Sinabi niya na hindi magagamot ang karamdaman ni Muyom dahil hindi niya kailanman nagawang kalimutan si Gabdong. Samantala, habang ang ibang mga pasyente ay nag-aaral mang-akit, ang kahinahinalang lalaking pasyente ay nakangising nakakatakot. Paulit-ulit niyang sinasabi na ang taong kaharap niya ay si Gabdong. Tinawag pa niyang Diyos at bayani ang taong iyon. Posible kayang naroon talaga ang killer? Upang muling mahuli si Gabdong, nagpasya si Chulgon na magpatupad ng isang malaking plano. Ihahambing niya ang DNA ng lahat ng pasyente sa psychiatric hospital sa mga DNA sample mula sa mga lumang kaso. Kahit may 300 pasyente ang ospital, determinado si Chulgon na isagawa ito. Di nagtagal, kinuha ang DNA sample ng lahat ng pasyente sa psychiatric ward. Samantala, nilalandi ng kahinahinalang pasyente si Maji. 2 araw na lamang ang natitira bago makalabas ng ospital si Taio. Ngunit hindi nito naalis ang hinala ni Muyom.
Hinila niya si Tai-o palabas upang sumailalim sa masusing pagsusuri. Dahil dito, nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Maji. Sinabi niya kay Muyom na nangyari ang kaso 20 taon na ang nakalipas, noong 23 taong gulang pa lamang si Tai-o. Kaya imposible raw na siya ang salarin dahil nagbabago ang mga tao sa paglipas ng panahon. Malamang pati si Gabdong ay nasa edad 40 na rin ngayon. Hindi nila namalayang narinig ni Tai-o ang kanilang pag-uusap habang nakatayo ito sa likuran nila. Bagamat malapit na siyang ma-discharge mula sa psychiatric hospital, ang ngiti niya ay tunay na nakakatakot at puno ng masamang intensyon. Pagkatapos makalabas ng ospital, nag-apply si Tai-o ng trabaho sa isang panaderya. Dahil sa kanyang gwapong hitsura, mabilis siyang natanggap. Sa araw na iyon, ang gawain niya ay mamigay ng mga flyer. Ngunit ang kanyang kilos ay parang isang mangangaso. Ang target ni Tai-o ay mga babaeng may bitbit na kahon ng birthday cake. Sa araw ding iyon, hindi niya sinasadyang makasalubong si Jiwoo na madalas sumunod kay Muyom. Nang makita ni Jiwoo si Tai-o, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang gwapong anyo ni Muyom ay eksaktong-eksakto sa karakter ng comics na kanyang iginuguhit. Ngunit dahil kasama niya ang abot, hindi siya naging target ni Tai-o noong gabing iyon. Sa isang desyertong bisperas ng Pasko, sinubukan ng isang babae na pumara ng taxi ngunit walang huminto. Maya-maya, may isang motorsiklong mabilis na dumaan, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumawid siya sa isang bukirin sa madilim na paligid. Sa nakakatakot na tanawin, may umalingaw-ngaw na sipol na parang laro ng taguan. Sa takot, lumingon ang babae upang tingnan kung ano iyon. Ngunit sa huli, hindi siya nakatakas sa kamatayan. Sa ganitong paraan naganap ang unang kaso matapos ang 20 taon. Pagkaraan ng bisperas ng Pasko, bumagsak ang niyebe at tinakpan ang buong lupa. Sa ilalim ng niyebe, may lumitaw na lilang kamay. Nang malaman ni Muyom ang insidente, agad siyang nagtungo sa lugar ng krimen. Abala na noon ang forensic team sa kanilang investigasyon. Muling lumitaw ang simbolo ni Gabdong, isang buhol ng linya ng pangingisda. Ito ang parehong buhol na iniwan niya sa siyam na kaso, 20 taon na ang nakalipas. Dahil pinayagan si Muyom na pumasok sa crime scene, nagsimula siyang maghanap ng ebidensya. Sa huli, natagpuan niya ang kahon ng cookies na nahulog ng biktima. Dahil dito, nagawa niyang buuin muli ang mga pangyayari. Bago brutal na pinatay ang biktima, siya ay pinahirapan muna ng salarin. Samantala, dumating rin si Chulgon sa lugar. Mariing iginiit ni Muyom na si Gabdong ang may gawa ng krimen. Ngunit naniniwala si Chulgon na ang ama ni Muyom ang tunay na Gabdong. Dahil dito, nagtalo silang dalawa. Upang patunayan ang kawalang sala ng kanyang ama, inilabas ni Muyom ang mga dokumentong matagal na niyang tinipon, kabilang ang mga tala tungkol sa siyam na kaso 20 taon na ang nakalipas. Pagkatapos makita ang mga dokumento, agad na pinuntahan ni Muyom si Professor Han. Nagtataka siya kung bakit alam ng salarin ngayon ang lihim na code. Buo ang paniniwala niya na si Gabdong ang may gawa. Samantala, hiniling ni Chulgon na alisin si Muyom sa investigation team. Pinaghihinalaan niya na si Muyom ay maaaring si Gabdong rin, gaya ng kanyang ama. Ngunit tumanggi si Muyom na sumuko at pinuntahan si Chulgon, buong pagpapakumbabang nakiusap na payagan siyang ipagpatuloy ang investigasyon. Sa puntong iyon, natanggap ni Chulgon ang forensic report na nagsasaad na hindi ginahasa ng salarin ng biktima, palatandaan na isa lamang siyang gumagaya. Dahil dito, pumayag si Chulgon na ibalik si Muyom sa kaso. Upang ipakita kung paano niya patutunayan ang kawalang sala ng kanyang ama, ipinakita ni Muyom ang kanyang notebook. Ngunit agad na nagduda si Chulgon na si Muyom ang maaaring si Gabdong. Dahil sa sobrang lawak ng kaalaman niya sa mga kaso 20 taon na ang nakalipas, maaaring sinusundan lamang niya ang yapak ng kanyang ama. Nagalit si Muyom sa ganitong pag-iisip. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang ipagpatuloy ang investigasyon. Kung ang salarin ay isang copycat, pupunta siya sa ikalawang crime scene. Ngunit sa sandaling iyon, si Tai-o ay nagsisimula ng manghuli ng kanyang ikalawang biktima. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay isang babaeng may maningning na ngiti. Siya ay nangangalap ng tuyong dayami mula sa mga magsasaka. Habang pauwi, nakita niya si Tai-o na tila nahihirapan sa gilid ng kalsada. Nakakast ang kanyang braso, ngunit buhat niya ang isang motorsiklo, isang bagay na hindi makatuwiran. Ngunit sa huli, naantig ang babae sa kanyang kaawa-awang anyo. Nagpasya siyang ihatid si Tai-o. Inimbitahan pa niya itong bumisita sa kanyang pagawaan. Ang babae ay isang artesano ng paghahabi, ang kanyang bahay ay puno ng mga produktong gawa sa dayami. Siya ay magiliw at natural magsalita. Ngunit hindi niya inakalang ang kanyang kabaitan ay ibibigay niya sa isang demonyo. Dahan-dahang tinanggal ni Tai-o ang benda sa kanyang braso. Wala pala itong anumang pinsala. Binigyan niya ang babae ng pagpipilian, maging tagahanap o tumatakas. Ngunit alinman ang piliin niya, hindi pa rin siya makakaligtas sa kamatayan sa araw na iyon. Samantala, iniimbestigahan ni Maji ang mga kaso 20 taon na ang nakalipas. Ang ikalawang kaso ay may natatanging palatandaan, tuyong dayami. Sa oras na iyon, nakarating na si Muyom sa bus station malapit sa crime scene. Ngunit habang tumatawag siya upang magulat sa kanyang mga kasamahan, bigla siyang inatake ni Tai-o mula sa likuran. Tinakpan siya ni Tai-o ng dayaming suot niya. Pagkatapos, gumamit siya ng pampublikong telepono upang tawagan ng pulis. Ipinakilala niya ang sarili bilang Gabdong. Agad na dinala si Muyom sa ospital. Ngunit sinadya ni Tai-o na harangan ng ambulansya. Tunay niyang naiskutyain ng pulis at ang lalaking naghihingalo sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali at muling nagkamalay si Muyom, agad niyang naunawaan na siya ay pinagtakpan at ibinintang ni Gabdong. Hindi na siya nagpahinga at dumiretso sa istasyon ng pulis upang magtanong. Doon niya nalaman na sinabi ng salarin na gagawa pa siya ng ikalawang krimen.
Pagkatapos umalis sa istasyon, nakasalubong ni Muyom si Maji na papunta roon. Sinundan niya ito at nadiskubring naroon siya upang makinig sa boses ni Gabdong. Lalong tumindi ang hinala ni Muyom sa tunay na pagkakakilanlan ni Maji. Kaya sinundan niya ang babae hanggang sa makarating ito sa kanilang bahay. Ngunit isang maingat na tao si Maji. Nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya, nakahanda na ang taser sa kanyang kamay. Nagkatitigan silang dalawa ng may pag-iingat. Sa huli, ang taser ang naidiin kay Maji, dahilan upang agad siyang mawalan ng malay. Napilitan si Muyom na siya mismo ang magbukas ng pinto at buhatin siya papasok ng bahay. Pagkagising ni Maji, pilit na hinahawakan ni Muyom ang kanyang kamay. May ibibigay lang pala siya, 1 pito. Kapag nasa panganib si Maji, iihipin niya iyon at may darating na tutulong sa kanya. Medyo naantig si Maji. Dahil nag-iwan si Gabdong ng babala, agad na kumilos ang pulisya upang maiwasan na mauwi ang kaso sa isang malawakang pagpatay. Hinalughog nila ang buong lugar at ipinagbawal muna ang paglabas ng mga babaeng nakasuot ng pula. Walang tigil ang trabaho ng pulisya upang pigilan ang pinakamasamang posibleng mangyari. Pati ang mga biyahe ng bus ay pansamantalang itinigil. Nagpasya si Chulgon na gumawa ng mas matinding hakbang. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sunugin ang lahat ng tuyong dayami sa lugar upang pigilan si Gabdong. Sa panahong ito, napansin ni Muyom ang isang matandang lalaki. Sinusubukan nitong itabi ang dayami para sa isang batang babaeng inutusan siyang bumili. Naghinala si Muyom at nilapitan ang matanda upang magtanong. May pakiramdam siya na ang babaeng iyon ang biktima ng kasong ito dahil ang araw ng pagkawala nito ay kapareho ng araw na siya ay tinambangan ni Tayo. Dahil dito, agad na hinanap ni Muyom ang babae. Nang makarating siya sa pinagtatrabahuhan nito, nalaman niyang may bodega ito sa labas ng lungsod. Kaagad siyang nagtungo roon. Pagpasok niya, naamoy niya ang baho ng bangkay. Matapos maghanap ng ilang sandali, muling umalingaw-ngaw ang kinamumuhiang tunog ng sipol. Sa madilim na silid ay may malaking bunto ng dayami. Sa ilalim ng tuyong dayami, may makikitang isang kamay na mahigpit na nakatali. Ang tunog ng sipol ay nagmula pala sa isang recording device. Sa huli na ang pagdating ni Muyom. Nagkataon namang nakita ni Chulgon si Muyom na papalapit sa bangkay, kaya agad siyang naging pangunahing suspek. Mabilis na inaresto si Muyom at dinala sa interrogation room. Bagamat ipinaliwanag ni Muyom na ang kanyang presensya roon ay bunga ng kanyang sariling deduksyon, hindi iyon sapat upang kumbinsihin si Chulgon. Mabilis na sinuri ng investigasyon ang kaso, at lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Muyom. Muling inusisa ni Chulgon si Muyom. Hindi alam ni Muyom kung paano ipagtatanggol ang sarili. Habang lahat ay pinaghihinalaan siya, may mas siyentipikong paraan upang patunayan ang kanyang inosensya, isang brain scan. Ipinakita ni Maji kay Muyom ang larawan ng biktima at minonitor ang reaksyon ng kanyang utak. Nakahinga ng maluwag si Maji nang malaman niyang hindi si Muyom ang salarin. Buong-buo niyang ibinuhos ang sarili sa trabaho. Hindi niya alam na lihim pala siyang pinagmamasdan ni Tayo mula sa labas. Napunta naman ang atensyon ni Maji sa isa pang pasyente, ang lalaking pinakakahawig ni Gabdong. Si Dongsu ay taglay ang lahat ng katangiang iniuugnay kay Gabdong. Sa tuwing nakikita ni Maji si Dongsu, bumabalik sa kanya ang masakit na alaala ng nakaraan. Samantala, si Chulgon ay ipinatawag sa isang marangyang restoran. Mabilis siyang nagsuot ng uniforme at nagtungo roon. Pinaupo siya sa iisang mesa kasama ang mga matataas na opisyal. Doon, inutusan nilang palayain si Muyom at itigil ang DNA test sa salarin. Hindi pumayag si Chulgon, naisip niyang may makapangyarihang taong nagpoprotekta kay Muyom. Sa ganitong sitwasyon, wala nang ibang nagawa ang mga pinuno kundi sabihin ang totoo. Wala talaga silang DNA ni Gabdong. Isa lang itong kasinungalingan, isang paraan upang takutin si Gabdong at pigilan siyang gumawa pa ng krimen. Para kay Chulgon, mas masakit pa ito kaysa sa matanggal sa trabaho. 20 taon niyang hinabol ang kasong ito dahil naniwala siyang hawak ng pulisya ang DNA ng tunay na salarin. Ngunit ngayon, nawalan ng saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Naglakad si Chulgon sa kalye ng walang direksyon. Wala nang kahulugan sa kanya ang ranggo at insignya. Pakiramdam niya ay nililinlang niya ang taumbayan. Pagbalik niya, agad niyang pinuntahan si Muyom. Sinabi ni Chulgon na kung pipirma si Muyom sa resignation letter, siya ay palalayain. Ngunit syempre, tumanggi si Muyom. Bigla niyang binago ang kanyang salaysay at inamin na siya raw si Gabdong. Ayon sa kanya, si Chulgon ang motibo ng kanyang mga krimen dahil sa pagbabalik nito, nagawa niya ang pagpatay. Ngunit kahit iginiit ni Muyom na siya si Gabdong, nang hilingin na muling isadula ang krimen, wala siyang alam na gawin. Kinailangan pang igiya ng pulis ang kanyang kamay upang ipakita kung paano isagawa ang pagpatay. Doon napagtanto ni Chulgon na hindi talaga si Muyom si Gabdong. Nang patuloy pa ring magsinungaling si Muyom, kinaladkad siya ni Chulgon sa interrogation room. Tinanong niya kung bakit sinunog ni Muyom ang jacket ng kanyang ama. Dito na tila naabot ni Muyom ang kanyang hangganan. Naalala niya ang araw matapos mamatay ang kanyang ama. Pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang kaluluwa ang namatay. Buong araw siyang hindi lumabas, hindi nagsalita, at hindi kumain. Ngunit nanaig ang kanyang instinct para mabuhay. Nagnakaw siya ng manok upang makakain. Habang kumakain, napansin niyang puno siya ng dugo ng manok mula sa pagkatay. Bigla niyang naalala ang mga panahong pinapakain siya ng kanyang ama ng manok, at kung paanong laging may bahid ng dugo ang mga damit nito. Doon niya napagtanto na ang dugo sa damit ng kanyang ama ay dugo lang ng manok. Hindi kailanman pumatay ng tao ang kanyang ama. Ngunit dahil ayaw niyang matawag na magnanakaw ang ama, matigas niyang itinago ang katotohanan. Kaya tinamaan ni Chulgon si Muyom sa ulo gamit ang isang upuan. Ibinuhos niya kay Muyom ang lahat ng galit na nararamdaman niya para kay Gabdong. Walang awang binugbog ito.
Nang tuluyan na niyang maubos ang lakas ni Muyom, saka pa lamang siya nagsimulang makipag-usap dito. Nakiusap si Muyom kay Chulgon na payagan siyang pumasok sa isang mental asylum dahil naniniwala siyang doon nagtatago si Gabdong. Sa huli, pumirma si Muyom ng kanyang resignation at pinalaya. Ngunit kahit noon, hindi pa rin tumigil si Chulgon. Patuloy niyang tinawag si Muyom na anak ng isang halimaw. Dahil dito, nag-alab ang galit ni Muyom. Bumunot siya ng matalim na palakol at walang awang pinutol ang isa sa mga daliri ni Chulgon. Muli na namang ibinilanggo si Muyom, ngunit bahagi pala ito ng plano ni Chulgon. Tinanggap niya ang pagkawala ng isang daliri upang patunayan na baliw si Muyom. Sa paraang iyon lamang maaaring maipasok si Muyom sa isang mental institution. Ang tunay nilang layunin ay hanapin si Gabdong. Kinabukasan, ayon sa plano, ipinasok si Muyom sa mental institution. Ngunit sa panahong iyon, naganap na ang ikatlong kaso. Habang si Muyom ay pinipigilang ituring na suspek, sa labas naman ay nagsimula ng manghuli si Tai-O ng panibagong biktima. Sa pagkakataong ito, isang babaeng mahilig sa kulay pula ang kanyang target. Sa kanyang kaakit-akit na anyo, nahikayat ni Tai-O ang babae. Sa madilim at desyertong gabi, tumakbo ang babae ng buong lakas upang makaligtas. Iyon ang larong taguan na mismong si Tai-O ang nagplano. Ngunit gaano man siya kabilis tumakbo, isa pa rin siyang mahinang biktima. Sa huli, natuklasan ni Tai-O ang kanyang pinagtataguan. At dito na opisyal na nagtapos ang laro, humingi ng tawad ang babae at desperadong nakiusap. Ngunit habang mas lalo siyang nagmamakaawa, mas lalong nagising ang pagnanasang pumatay ni Tai-O. Nagpost pa siya sa social media upang hamunin ang pulisya. Kinabukasan, isang pulang sapatos ng babae ang kapansin-pansing naiwan sa hanay ng mga upuan. Maraming tao ang dumaan, ngunit walang nakaunawa sa presensya nito. Hanggang sa may isang lalaking umupo upang magpahinga at napansin ang isang cellphone sa loob ng sapatos. Nang buksan niya ang telepono, nakita niya ang larawan ng isang patay na babae. Agad namang kinordon ng pulisya ang lugar upang hanapin ang biktima. Mabilis nilang natagpuan ang bangkay. Ang kaso ay halos kapareho ng krimeng ginawa ni Gabdong 20 taon na ang nakalipas. Kinopya pa ng salarin ng DNA na iniwan sa lugar ng krimen. Natuwa ang pulisya nang makakita ng buhok sa katawan ng biktima. Ngunit napag-alaman nilang lahat ng iyon ay galing lamang sa isang hair salon. Ni isang hibla ay hindi mula sa mismong killer. Sa wakas, napagtanto ng pulisya na nilalaro lamang sila ng salarin. Dahil nagpapatuloy pa ang ikatlong kaso, pinalaya si Muyom mula sa bilangguan. Paglabas pa lamang niya, naroon na si Chulgon na naghihintay. Nais ni Chulgon na pag-usapan nila ang ikatlong kaso. Malinaw sa kanya ang intensyon ng killer. Nais nitong patunayan na inosente si Muyom. Ibig sabihin, ang tunay na Gabdong ay nagtatago sa loob ng mental institution. At totoo nga, may isang taong tumawag kay Tai-O mula sa ospital upang maiwasan ang susunod na krimen. Masusing pinag-aralan ni Muyom ang kaso mula 20 taon na ang nakalipas. Kung pareho pa rin ang paraan ng pagpili ng biktima, si Maji ang susunod na nasa panganib. Hinanap ni Muyom si Maji ngunit hindi niya ito makita. Ilang sandali pa, narinig niya ang alarm siren ni Maji. Ngunit sa sandaling iyon, si Tai-O ang nakatayo sa harap niya. Agad na sinugod ni Muyom si Tai-O at sinuntok ito. Mabuti na lamang at hindi nasaktan si Maji. Mula noon, nagsimulang maghinala si Muyom na si Tai-O ang huwad na Gabdong. Kinabukasan, inutusan niya ang isang babaeng kasamahan na alamin ang background ni Tai-O. Laking gulat nila nang matuklasan na si Tai-O ay anak ng chairman ng isang malaking korporasyon. Ngunit namatay ang ama ni Tai-O 10 taon na ang nakalipas. Ang mas kakaiba pa, walang naitalang salarin, si Tai-O mismo ang nakadiskubre sa insidente. Dito naghinala si Muyom na maaaring pinatay ni Tai-O ang sarili niyang ama. Ibinahagi niya ang kanyang teorya kay Professor Han. Samantala, si Tai-O naman ay humihingi rin ng psychological treatment kay Maji. Bumalik sa isipan ni Tai-O ang mga alaala 10 taon na ang nakaraan. 12 taong gulang pa lamang siya noon. Narinig niyang tinawag siyang halimaw ng kanyang ama matapos niyang itulak pababa sa hagdan ang kanyang nakababatang kapatid na parang laruan lamang. Naramdaman ni Tai-O na iiwan siya ng kanyang ama, kaya't walang awang pinatay niya ito. Nang malaman ng kanyang ina ang krimen, siya ay nahimatay. Iyon ang unang kasong ginawa ni Tai-O. Nagkataon namang si Muyom ang pulis na naatasang mag-imbestiga sa kasong iyon. Si Muyom rin ang nagkwento kay Tai-O tungkol kay Gabdong. Posible kayang ang presensya ni Muyom ang naging dahilan upang ituring ni Tai-O si Gabdong bilang huwaran? Upang maiwasan ang ika-4 na kaso, muling sinuri ng pulisya ang kaso mula 20 taon na ang nakalipas. Ang biktima noon ay inatake sa kalye. Isang pito, litrato ng kasal, at pitaka ang naiwan sa lugar ng krimen. Kaya sa pagkakataong ito, gagamitin ng killer ang mga detalyeng iyon upang piliin ang susunod na biktima. Lalong nabigatan si Muyom sa paghahanap sa salarin. Habang nagtatrabaho si Muyom, dumating si Jiwol upang hanapin siya. Napansin niyang blinok siya nito, kaya kinuha niya ang cellphone ni Muyom upang tingnan. Nabasa ni Jiwol ang mga mensahe sa pagitan ni Muyom at Maji. Kahit wala siyang opisyal na katayuan, pinuntahan pa rin niya si Maji upang balaan ito. Ngunit dahil 19 na taong gulang pa lamang siya, wala siyang kakayahang takutin si Maji. Ang tanging nagawa niya ay banggitin ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Muyom. Ipinagyabang pa niya kay Maji ang kanyang comic book na hango sa mga kasong kasalukuyang nangyayari. Ito ang talagang nakakuha ng atensyon ni Maji. Agad na tinanong ni Maji si Muyom kung siya ba ang nagbunyag ng kaso.
Sa puntong iyon, alam na ni Muyom ang tungkol sa pagkakaroon ng comics na ito. Isang comics na tila nagbabadya pa ng mga kasong mangyayari sa hinaharap. Dahil dito, hinarap ni Muyom si Jiwol. Sa huli, ibinunyag ni Jiwol na isang gwapong lalaki ang nagmungkahi nito sa kanya. Ang gwapong lalaking iyon ay si Tae-o. Muling hinanap ni Muyom si Tae-o upang kausapin siya, ngunit si Tae-o ay labis na mapanlinlang. Hinamon pa niya si Muyom na hulihin siya. Bukod pa roon, nag-ayos si Tae-o ng isang pribadong pagpupulong kay Muyom. Sa mismong katabing lugar, umupo rin ang grupo ni Chulgon upang makinig ng palihim. Sa kanilang pag-uusap, iisa lamang ang kanilang napagtanto, si Tae-o ay tunay na isang psychopath. Ang kanyang kabaliwan ay lubhang nagpagalit kay Muyom. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Muyom si Maji. Natatakot siyang mapahamak siya dahil si Tae-o ay hindi lamang isang karaniwang baliw. Gayunpaman, matigas na tumanggi si Maji na lumipat gaya ng payo ni Muyom. Naniniwala siya na kung peke nga si Tae-o na gabdong, gagamitin niya ito upang mahanap ang tunay na gabdong. Kasabay nito, natukoy ng pulisya ang biktima ng ika-4 na kaso, si Maji. Agad na pinuntahan ni Muyom si Maji upang subukang hikayatin siya. Ngunit ang hindi matinag na paninindigan ni Maji ay nagpahina sa puso ni Muyom. Kung ganoon siya katatag, wala nang magawa si Muyom kundi ang subukang protektahan siya. Sa araw ng krimen, personal na inihatid ni Muyom si Maji sa pakikipagkita niya kay Tae-o. Isang amusement park ang pinili ni Tae-o. Minamasdan sila ni Muyom mula sa malayo. Ngunit 5 segundo lamang siyang lumingon at nang bumalik ang tingin niya, wala na sila. Nataranta siya at naghanap. Sa pagkakataong ito, marahil ay nagkamali na naman ang pulisya. Ang tunay na biktima ay ang babaeng ito. Nanginginig siya sa takot sa harap ng isang lalaking may hawak na pamalo. Tinitigan siya nito ng may malaswang tingin, saka siya walang awang hinataw hanggang sa magtilamsik ang dugo. Doon lamang tumigil ang lalaki. Sa harap mismo ng mga mata ng pulisya naganap ang ika-4 na krimen. Samantala, natagpuan ni Muyom si Tae-o. Masayang kumakain ng sorbetes si Tae-o kasama si Maji. Doon napagtanto ni Muyom na mula pa sa simula, isa na pala siyang papet sa mga kamay ni Tae-o. Ang tunay na killer ay piniling bayaran ng maaga ang kapalit. Hinayaang lamunin ng tren ang kanyang katawan. Mabilis na dumating ang pulisya sa rails ng tren. Wasak na ang katawan ng salarin. Ang tanawing iyon ay nagpaalala kay Muyom ng kanyang ama na pinili ring tapusin ang sariling buhay sa parehong paraan sa mismong harap ng kanyang anak. Hindi mapigilan ang galit. Sinubukan ni Muyom na kunin ang baril ni Officer Kim. Binaliwala niya ang lahat ng payo at hinanap si Tae-o upang tapusin ang lahat. Sa rooftop ng gusali, pinilit ni Muyom si Tae-o na sumali sa isang laro ng pagkakataon. 5 beses lamang pwedeng sumagot si Tae-o. Walang patakaran ang larong ito. Unti-unting nakaramdam ng takot si Tae-o. Hindi nag-atubili si Muyom na pumutok. Sa huli, iisang ikot na lamang ang natira kay Tae-o. Nang pumutok ang huling putok, agad na dumating ang pulisya sa lugar. Ngunit mas nakakatakot ang kanilang nasaksihan. Ang nakahandusay sa lupa ay si Muyom. Ang balang tumama sa kanyang ulo ay mula sa baril ni Chulgon. Si Tae-o, na nakatayo sa tabi niya, ay mukhang kontento. Di naglaon, dinala si Tae-o sa presinto bilang biktima. Ngunit sa puntong iyon, wala na siyang kinatatakutan. Tinanong ni Tae-o si Chulgon kung talagang gusto ba niyang patayin si Muyom. Napatawa si Chulgon sa sarili niya sa tanong na iyon. Talagang napaisip siya sa mga salita ni Tae-o. Dahil sa sandaling iyon, balak talaga ni Chulgon na barilin si Tae-o sa ulo. Ngunit ibinaling niya ang baril kay Muyom. Dahil dito, napunta sa kritikal na kondisyon si Muyom. Naipit ang bala sa ulo ni Muyom at hindi ito maalis ng mga doktor. Ibig sabihin, kailangan niyang mabuhay ng matagal na may bala sa ulo. Kasabay nito, sinimulan ng mga forensic expert ang pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Dahil ito na ang ika-4 na kaso, lalong nasira ang imahe ng pulisya sa mata ng publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, wala silang sapat na ebidensya upang sabihing kaso ito ni Gabdong, sapagkat ang biktima ay hindi nakagapos. Ang biktima ay isang guro sa elementarya at ang salarin ay isang janitor sa parehong paaralan. Mayroon din siyang 7 taong gulang na anak na nag-aaral sa paaralang iyon. Dahil sa batang iyon, nagkaroon ng panggigipit si Tae-o sa salarin dahilan upang gawin nito ang kakilakilabot na krimen. Ang mga detalye ng kasong ito ay nagpaalala kay Chulgon na 20 taon na ang nakalipas. Ang ama ni Muyom ay isa ring simpleng tao. Ngunit ginawa nito ang lahat upang protektahan ang kanyang anak. Dahil dito, napaisip si Chulgon kung siya ba mismo ang nagkamali. Hindi si Gabdong ang bumabagabag kay Chulgon. Sa katunayan, noong araw na iyon, nakita ni Chulgon ang ama ni Muyom na tumakas matapos maging sanhi ng pagkakahulog ng anak ni Chulgon. Dahil sa pagkahulog na iyon, nakoma ang kanyang anak at nanatiling nasa vegetative state hanggang ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi maalis ni Chulgon ang kanyang masasamang pag-iisip tungkol sa ama ni Muyom. Sa kabutihang palad, nagising na si Muyom ngayong araw. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, si Chulgon ang una niyang nakita sa kanyang tabi. Naparoon si Chulgon upang sabihin kay Muyom na magtutulungan sila upang hanapin ang tunay na salarin. Ngunit una, kung nais ni Muyom na makabalik sa trabaho, kailangan niyang magbigay sa mga investigador ng makatwirang paliwanag sa kanyang mga ginawa. Ayaw ni Muyom ang magsinungaling. Ngunit dahil sa kaso, itinanggi niya ang kanyang pagkakasala. Samantala, nakatanggap din ng balita si Tae-o na babalik na sa trabaho si Muyom. Hindi ito ikinatuwa ni Tae-o, kaya pinuntahan niya si Muyom. Ang sinabi ni Tae-o ay lubhang katawa-tawa. Gusto niyang ipasa kay Muyom ang ika-5 kaso. Ang kapalit ay ang buhay ng isang estudyante sa high school. Nang marinig ito ni Muyom, agad niyang naisip si Jiwol.
20 taon na ang nakalipas, ang biktima sa ikalimang kaso ay isang high school student. Inatake ang dalagita sa isang school field trip. Ang pinangyarihan ng krimen ay isang hardin ng mga bulaklak. Dahil sa mga palatandaang ito, mabilis na nabawasan ng pulisya ang mga posibleng suspek. Kasabay nito, inilagay si Jewel sa mahigpit na proteksyon ng pulisya. Ngunit kahit anong gawin ng mga pulis, hindi nila napigilan ang isang padalos-dalos na dalagita. Nang makatanggap si Jewel ng mensahe mula kay Tayo na nagsasabing nagde-date sina Muyom at Maji, agad siyang tumakas nang hindi iniisip ang panganib. Pagdating niya roon, nakita niya si Muyom na yakap si Maji mula sa likuran. Wasak ang puso ni Jewel at tumakbo siya palayo. Hindi siya naabutan ng mga pulis. At gaya ng inaasahan, naghihintay na si Tayo para kay Jewel. Doon niya tuluyang naramdaman ang takot, ngunit huli na ang lahat. Wasak ang puso at nawalan ng pag-asa, nais nang mamatay ni Jewel. Kusang loob niyang isinuko ang sarili kay Tayo. Samantala, desperadong hinahanap ng pulisya ang kinaroroonan ni Jewel. Habang pinag-uusapan nila kung ano ang susunod na hakbang ni Tayo, dumating si Muyom at sinabi sa lahat na pinilit siya ni Tayo na akuin ang ikalimang kaso. Kapalit nito, desidido si Muyom na patayin si Tayo. Kung mahuhuli niya ito, kailangang pigilan siya ni Chulgon. Samantala, dinala ni Tayo si Jewel sa isang tulay. Ngunit nang dumaan si Muyom, wala na silang bakas. Sa sandaling iyon, mahigpit na nakapulupot si Jewel kay Tayo. Sakay ng motorsiklo, mabilis silang nagtungo sa tabing dagat. Doon, tinanong ni Tayo kung ano ang pakiramdam ng magmahal ng isang tao. Dahil sa sakit ng pagkabigo sa pag-ibig, labis na nahirapan si Jewel. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Dahil dito, napaisip si Tayo kung nahulog na ba ang loob niya kay Maji. Siya kaya ang taong kayang magbago sa kanya? Samantala, sa psychiatric hospital, may bagong pangyayari. Ipinilit ng lalaking may salamin na makita si Maji. Ibinigay niya sa kanya ang isang papel na naglalaman ng mga pahiwatig tungkol kay Gabdong sa ospital na iyon. Ngunit pagbalik ng lalaki sa kanyang silid, napansin niyang may marka ang kanyang Biblia. Nakasaad doon ang mga salitang, "Magdurusa ang iyong mga anak dahil sa kanilang mga kasalanan." Dahil dito, bumalik siya at inagaw ang papel mula sa kamay ni Maji. Ngunit kalahati lamang ang nabasa ni Maji. Mahigpit na hinawakan ni Maji ang lalaki at nakiusap na sabihin ang buong katotohanan. Ngunit natakot ito at hindi na naglakas loob pang magsalita. Sa huli, pinili ng lalaki ang isang desperadong hakbang. Nang bumalik si Maji upang tanungin siya, nagpakamatay na ang lalaki. Samantala, patuloy pa ring walang tigil ang paghahanap ni Muyom kina Tayo at Jewel. Labis ang pag-aalala ni Chulgon at ng investigasyon team. Sa hindi malamang dahilan, sa panahong iyon ay naglipanas sa mga lansangan ang mga babaeng estudyante. Nagtaka si Muyom at nagtanong tungkol dito. Napagtanto niyang hindi na ito sakop ng Intan. Ibig sabihin, wala na ang pagbabawal sa mga school field trip. Nakalimutan ito ng pulisya na naging dahilan ng ikalimang kaso. Nagpost pa si Tayo online ng litrato ng kanyang mga kuko na hugis puso. Lubhang ikinagalit ito ng pulisya. Agad itong nakilala ni Muyom. Iyon ang disenyo ng mga kuko ni Jewel. Mabilis siyang nagtungo sa lugar na tumutugma sa crime scene. Mahigpit na hinawakan ni Muyom ang pulis kordon. Tama ang kanyang hinala. Nasa tamang lugar siya. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng impormasyon tungkol sa lugar kung saan naipost ang comic book ni Jewel. Inakala ng pulisya na iyon ang tunay na pinangyarihan ng krimen. Kaya't walang pag-aalinlangan, agad umalis si Muyom. Nahulaan ni Chulgon ang balak ni Tayo at pinayuhan si Muyom na hanapin muna si Tayo. Ngunit hindi siya nakinig at ipinilit na puntahan ang kinaroroonan ni Jewel. Sa huli, hinayaan niyang makatakas si Tayo sa isang mapanganib na sitwasyon na nagbigay dito ng pagkakataong isagawa ang kanyang ritual sa ikalimang biktima. Samantala, ang tunay na si Jewel ay nasa lugar kung saan naipost ang comic book at siya ay ganap na ligtas. Ang tunay na biktima ay isa na namang kawawang dalagita. Dahil sa kanyang kaakit-akit na itsura, muling nakuha ni Tayo ang tiwala ng isa pang babae. Pinilit pa niyang ipinta ng biktima ang sarili niyang mga kuko. Matapos patayin ni Tayo ang biktima, inilibing niya ang bangkay na napalilibutan ng mga talulot ng dilaw na rosas. Nang dumating si Muyom sa tunay na crime scene, huli na ang lahat. Ngunit hindi laging pabor ang kapalaran. Muli, nabigo si Muyom na mahuli si Tayo. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang bakas ng ikalimang krimen. Pagkatapos gawin ang krimen, umuwi si Tayo upang maglinis. Sa sandaling iyon, galit na hinanap siya ni Maji. Tinanong niya kung sino si Gabdong sa ospital. Mariing itinanggi ni Tayo ang lahat. Ngunit sa sarili niya, nagtaka rin siya kung bakit labis na nagmamalasakit si Maji kay Gabdong. Kaya hinawakan niya si Maji at tinanong kung siya lamang ba ang saksi sa kaso ni Gabdong. Ngunit tulad ni Tayo, hindi rin sumagot si Maji. Sa sandaling iyon, dumating si Muyom. Hindi na siya nagsalita pa, agad niyang inatake si Tayo. Sinipapa niya ito ng ilang beses. Pagkatapos, kinuha ni Muyom ang pilak na pusas at ginapos ang mga kamay ni Tayo. Gusto niyang maramdaman nito ang sakit ng pagiging nakagapos. Napatunayan na nagdusa ang biktima. Ngunit napakahirap hulihin si Tayo. Dahil kahit ang bagong dukot na saksi na si Jewel ay hindi naniniwalang si Tayo ang pumatay. Ipinagtanggol pa na nga ni Jewel si Tayo. Si Chulgon, na wala ng pasensya, ay agad ipinakita kay Jewel ang mga larawan ng ikalimang biktima. Gusto niyang makita nito na si Tayo ay tunay na isang killer. Samantala, dinala si Tayo sa interrogation room. Kinailangan ng pulisya na gumamit ng lie detector upang subukin siya. Ang isang baliw na tulad ni Tayo ay kayang lampasan ang anumang normal na emosyon ng tao. Ngunit hindi rin ordinaryo si Muyom.
mabilis niyang napansin na nagsisimula ng mag-alinlangan si Tayo. Sa kasong ito, tila hindi na kasing sigasig si Tayo tulad ng dati. Nang tanungin ni Muyom si Tayo kung nais na ba niyang tumigil sa pagpatay, nagbigay ng signal ang makina. Naramdaman ni Muyom ang pagbabago sa sikolohiya ni Tayo, tulad ng naunang pangako na kapag nangyari ang ikalimang kaso, matatanggal sa pwesto si Chulgon. Dahil dito, si Doyok ang itinalagang pumalit kay Chulgon. Ngunit para kay Chulgon, wala na itong halaga. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ay ang mahuli ang tunay na Gabdong. Sa kasalukuyan, ang pinaka-iniintindi ni Chulgon ay ang taong may alam sa nag-iisang mahalagang clue, ang lalaking may salamin. Nasa kritikal siyang kondisyon, maaaring hindi na siya magkamalay pa. Ito ang nagtulak kay Maji sa bingit ng pagkabaliw. Para kay Chulgon, ito na ang pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. Kakawala lang sa kanya ang kanyang posisyon at ang kanyang kaisa-isang anak. Sa libing ng kanyang anak na babae, mag-isang nakaupo si Chulgon, malalim ang iniisip. Nang mabalitaan ito ni Muyom, dumalaw siya upang makiramay. Doon lamang nalaman ni Muyom na 20 taon na ang nakalipas, ang anak ni Chulgon, dahil sa takot sa ama, ay nadapa habang tumatakas. Dahil sa galit ni Chulgon, pinili ng ama ni Muyom na wakasan ang sarili niyang buhay sa harap mismo ng kanyang anak. Ngayon, ang dalawang dating magkaaway ay magkasamang umiinom. Kahit ngayon, iniisip pa rin ni Chulgon ang kaso. Pinaghihinalaan niyang ang mga numerong iniwan ng lalaking may salamin ay mga numero ng pampublikong telepono. At tama nga ang hinala ni Chulgon. Ganito eksaktong nakipag-ugnayan si Gabdong kay Tayo sa loob ng institusyon. Samantala, patuloy na tinatawagan ni Jiwol si Muyom, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya pumunta siya sa bahay ni Maji at biglang pumasok upang tingnan ang kalagayan. Tinanong pa niya si Maji kung talagang isang manyak si Tayo. Nagalit si Maji at binalaan si Jiwol na layuan si Tayo. Ngunit hindi nakinig si Jiwol. Naniniwala siyang gusto ni Maji si Muyom at kaya siya kinamumuhian. Upang patunayan na mali si Maji, palihim pa niyang sinilip si Tayo. Kalaunan, napaniwala siya ni Tayo sa pamamagitan ng mga salitang tila taos-puso. Pumunta pa si Tayo sa tindahan ni Jiwol. Sa unang tingin pa lang, nagustuhan na siya ng ina ni Jiwol. Ngunit hindi nito alam na ang binatang iyon ay pumatay na ng 5 tao. Kasabay nito, may natuklasang kahina-hinalang telephone booth si Muyom. Agad niyang binasa ang numero at ipinakilala ito kay Maji. Kalahati pa lamang ng papel na ibinigay ng lalaking may salamin ang nababasa ni Maji noong nakaraang araw. Ngunit sigurado siyang iyon na ang numerong hinahanap nila. Kaya nagpa siya si Muyom na maghintay doon hanggang sa dumaan si Tayo, at tama nga, dumaan nga si Tayo sa telephone booth. Nang mapagtanto niyang malalantad na ang kanyang lihim, gumawa siya ng panibagong hakbang. Tinawagan ni Tayo si Maji at pinapunta sa kanyang bahay. Nagbihis ng maayos si Maji bago pumunta roon. Hindi rin niya dinala ang kanyang protective whistle. Pagdating ni Maji sa bahay ni Tayo, binigyan siya nito ng 2 tableta na galing sa kanyang ina. 2 tableta lang ang kailangan ni Tayo upang mamatay. Kaya tinawag niya si Maji upang ipasya nito ang kanyang kapalaran. Ininom ni Tayo ang 2 tableta at naghintay kung tatawag ba si Maji ng emergency services. Mabilis na umepekto ang gamot, dahilan upang kabahan si Maji. Kinuha niya ang kanyang telepono ngunit hindi tumawag kaninuman. Pagkatapos, umalis si Maji at itinapon ang telepono. Napagpasyahan niyang hayaang mamatay si Tayo. Ngunit paglabas niya, nanginginig siyang nagdial ng numero. Tinawagan niya si Muyom at tinanong kung maaari ba niyang patayin si Tayo. Napagtanto ni Muyom na may mali at agad siyang tumawag ng emergency services papunta sa bahay ni Tayo. Dinala si Tayo sa ospital. Kinabukasan, laman ng mga pahayagan ang mukha ni Tayo. Ayon sa mga headline, pinilit umano siya ng pulisya hanggang sa tangkain niyang wakasan ang sariling buhay. Kinasuhan pa ng kumpanya ng ina ni Tayo ang pulisya at humingi ng danyos. Kahit na ang lahat ng ito ay planado ng ina ni Tayo, hindi sumuko si Muyom at pumunta sa ospital upang hanapin si Tayo. Tinanong siya ni Muyom kung talagang gusto na ba niyang tumigil sa paggawa ng masasama. Ngunit kahit anong pilit, wala pa ring nakuhang impormasyon si Muyom mula kay Tayo. Kaya naghintay na lamang siya sa telephone booth. Sa wakas, nagbunga rin ang kanyang paghihintay. Tumunog ang telepono. Kinakabahan, agad itong sinagot ni Muyom. Si Gabdong nga ang nasa kabilang linya. Tumunog ang nakakakilabot na 7. Ngunit mabilis ding napagtanto ni Gabdong na may mali dahil hindi sumagot si Muyong. Hindi inaasahan, si Gabdong pala ang pinakaduwag na baliw sa ospital. At ngayong araw din ang kanyang paglabas. Pagdating ni Muyom, nakaalis na si Gabdong. Sinabi ni Muyom na siya ang tunay na Gabdong, ngunit walang naniwala sa kanya. Samantala, natagpuan na ni Gabdong si Maji. Nag-alok pa siyang ihatid ito pa uwi. Nang sumakay si Maji sa kotse, sa kanya napagtantong hindi iyon ang sasakyan nito. Ang taong ito ay may mga katangiang kahawig ni Gabdong. Dahil dito, nagpa siya si Maji na sumugal at sundan siya. Habang nasa daan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Muyom. Balisa, pumasok si Maji sa bahay. Nang palihim siyang sumilip sa labas, nakita niyang may isang taong palihim na pumapasok sa kanyang bahay. Naisip ni Maji na sa halip na tumakas, mas mabuting harapin niya ito. Ngunit sa katotohanan, ibinabalik lamang ng taong iyon ang cellphone na nakalimutan niya. Gayunpaman, siya nga ang Gabdong na nakasalamuha ni Tayo sa ospital, ang taong nagturo kay Tayo kung paano gawin ang krimen. Ngunit sa pagkakataong ito, nang muli silang nagkita, hindi na hinangaan ni Tayo ang lalaki gaya ng dati. Natuklasan na niya na hindi ito ang tunay na Gabdong. Patuloy namang iginigiit ni Jaeyon na siya ang Gabdong. Hinamon siya ni Tayo na patunayan ito, kaya naghanap si Jaeyon ng biktima upang patunayan ang sinasabi niya. Sa kasamaang palad, ang napiling target ay ang ina ni Jiwol.
wala siyang kamalay-malay na sumakay na pala siya sa isang taksing minamaneho ng isang baliw. Mabilis na natunto ng pulisya ang sasakyan ni Jae-yoon. Sa pamamagitan ng mga CCTV, agad na kinuwenta ni Muyom ang posibleng ruta nito. Inakala niyang maaaring papunta si Jae-yoon sa Tambang Temple. Pumunta si Muyom sa templo at tinanong ang monghe kung may nakita itong kahina-hinalang sasakyan. Alam niya mula kay Jiwol na naroon dapat ang kanyang ina. Ngunit naghintay sila ng matagal at hindi pa rin siya dumarating. Naramdaman ni Muyom na may masamang nangyari, kaya agad siyang naghanap sa ina ni Jiwol. Sa wakas, natagpuan niya ang taxi at ang cellphone ng babae. Sa sandaling iyon, muntik nang gumawa ng karumal-dumal na krimen si Jae-yoon laban sa ina ni Jiwol. Ngunit peke lamang siyang gabdong, kaya hindi profesional ang kanyang mga kilos. Kinagat siya ng ina ni Jiwol at sinubukang tumakas, ngunit hindi kailanman nakatakas ang biktima. Sa huli, muling nahuli ni Jae-yoon ang ina ni Jiwol. Nakiusap siya na huminto na ito, ngunit tila wala ng ibang pagpipilian si Jae-yoon. Itinaas niya ang martilyo, balak siyang patayin. Gayunman, mas mabilis pa rin ang mahabang pagtalon ni Muyom. Sa wakas, nahuli si Jae-yoon at dinala para sa investigasyon. Kahit paulit-ulit siyang pinilit ni Muyom na umamin, nanatili siyang nanginginig at tahimik. Sa puntong ito, tinawag ni Chulgon si Muyom palabas. Sinabi niyang hindi ito ang tunay na gabdong. Walang sumang-ayon sa kanya, pati na si Muyom. Ngunit iginiit ni Chulgon na ang taong nasa harap nila ay hindi maaaring si Gabdong dahil alam na alam niya kung sino talaga si Gabdong. Hindi siya pinaniwalaan ni Muyom, kaya pumasok siya upang beripikahin ang lahat. Itinali ni Muyom ang mga kamay ni Jae-yoon sa likod at patuloy siyang minura. Sa huli, tuluyang nabaliw si Jae-yoon. Tinanggal ni Jae-yoon ang tali kay Muyom at ginapos ito, paulit-ulit na sumisigaw na siya ang Gabdong. Ngunit nang itinaas niya ang martilyo, hindi siya nangahas na hampasin si Muyom. Sa halip, binasag niya ang salaming pinto ng interrogation room. Sumigaw si Jae-yoon ng pangalan ni Chulgon nang may galit at hinanakit dahil sa kanya raw na uwi sa ganito ang kanyang buhay. Lumalabas na dati pala siyang isang napakatalinong technician. Ngunit dahil kahawig niya si Gabdong at may nagsabing nakita siya malapit sa pinangyarihan ng krimen, siya ay inimbestigahan ni Chulgon. Dahil may erectile dysfunction si Jae-yoon, siya ay napawalang sala. Gayunpaman, sinibak siya ng kumpanya dahil dito. Ang katotohanang siya ay impotente ay nalaman din ng lahat na siyang nagbunsod sa kanyang kasalukuyang delusyonal na kalagayan. Gayunman, kailangan pa ring tanungin ni Muyom si Jae-yoon tungkol kay Tae-o. Ngunit matigas niyang tinanggihan ang pagbibigay ng anumang impormasyon dahil siya ay isang graduate student. Siya at si Professor Han ay nagsasaliksik tungkol sa kaso ni Gabdong. Dahil dito, kabisado ni Jae-yoon ang mga pamamaraan at simbolo ni Gabdong. Dahil dito, naging kahina-hinala kay Chulgon na maaaring sangkot si Professor Han sa kaso. Sa mas malalim na investigasyon, nalaman ni Chulgon na dati nang nasangkot si Professor Han sa isang akusasyon ng pedophilia. Lalong tumindi ang hinala ng pangkat investigador, kaya iniutos nilang halughugin ang opisina ni Professor Han. Hindi inaasahan, nakakita si Muyom ng isang dugong bahid na police badge sa silid ni Professor Han. Kasabay nito, natagpuan din ni Chulgon ang sarili niyang file roon. Hindi inireport ni Muyom ang badge at sa halip ay lihim niyang inimbestigahan kung kanino ito. Laking gulat niya nang malaman na ang badge ay pag-aari ni Chulgon. Nagsimula ang kwento 20 taon na ang nakalipas. Sa gabi ng ikapitong kaso, nakapwesto si Chulgon sa kalsada, naghihintay na dumating si Gabdong. Hindi naglaon, may isang madilim na anino ang lumitaw. Agad na sumugod si Chulgon at tumakas ang figura. Tumakbo ito papasok sa mga palumpong sa gilid ng daan, ngunit nadulas at natumba. Sa huli, tumama ang ulo nito sa isang bato. Nang lapitan ni Chulgon, napagtanto niyang babae pala ito. Akala ng babae ay si Gabdong siya, kaya siya tumakas. Ipinakita ni Chulgon ang kanyang badge upang patunayang isa siyang pulis. Ngunit sa huli, namatay ang babae sa mismong lugar. Nahulog ang police badge ni Chulgon sa pinangyarihan ng insidente. Kinabukasan, nang matuklasan ng pulisya ang kaso, nakatali ang mga kamay ng babae at may mga palatandaang marka ni Gabdong. Nang suriin ni Professor Han ang bangkay at makita ang badge ni Chulgon, itinago niya ito dahil inakala niyang bitag iyon na inilatag ni Gabdong. Dahil sa tiwala ni Professor Han kay Chulgon, pinili niyang magsinungaling. Tinawagan din ni Chulgon si Muyom upang ikwento ang lahat. Ngunit tiyak si Chulgon na naroon din si Gabdong noong gabing iyon. Nasaksihan ni Gabdong ang buong insidente at siya rin ang tumali sa mga kamay ng biktima. Isinalaysay ito ni Chulgon sa pag-asang hindi na mauulit ni Muyom ang parehong pagkakamali. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Muyom si Chulgon na kumain ng manok. Doon, inilahad ni Muyom ang katotohanan tungkol sa kamiseta ng kanyang ama. Nais niyang linisin ang pangalan ng kanyang ama. Kahit huli na upang baguhin ang nangyari, napakaraming buhay na ang nasira ni Gabdong. Determinado si Muyom na papanagutin si Gabdong sa batas. Samantala, muling nilapitan ni Tae-o si Jiwol. Sa pagkakataong ito, inanyayahan niya si Jiwol na sumama sa kanya papuntang Switzerland. Umaasang si Jiwol ang magiging taong makakapigil sa kanya sa paggawa ng kasamaan. Ngunit tinanggihan ni Jiwol ang imbitasyon. Gayunpaman, naapektuhan pa rin siya ng mga salita ni Tae-o. Kahit hindi siya makakasama, sinabi niya ang mga salitang pinakagusto nitong marinig. Matapos ang pagtanggi ni Jiwol, nagtungo si Tae-o kay Maggie. Nagkataong naroon din si Muyom at nagkita silang dalawa. Nang malaman ni Muyom na patungong Switzerland si Tae-o, nagalit siya ng labis. Ngunit tinamaan din ni Muyom ang kahinaan ni Tae-o, ang kanyang pagiging bulag sa pagsamba sa huwad na Gabdong. Ipinahayag ni Tae-o na titigil na siya sa pagpatay ng mga tao. Ngunit tiyak si Muyom na hindi iyon magagawa ni Tae-o. At tama nga ang hinala niya.
Habang nasa eroplano patungong Switzerland, binalikan ni Taiyo ang mga nangyari. Napagtanto niya na nakapatay siya ng tao dahil lamang sa pakikinig sa isang impostor. Mas lalo siyang nagalit sa sarili dahil sa sarili niyang katangahan. Sa matinding galit, napansin niya ang flight attendant sa kanyang harapan. Siya ang naging ika-6 na biktima ni Taiyo. Sa huli, hindi pa rin niya napigilan ang sarili sa pagpatay. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ang bangkay ng flight attendant. Ngunit tila unti-unting nawawala sa katinoan si Taiyo dahil sa kanyang sarili. Mabilis na natanggap ni Muyom ang ulat tungkol sa kaso. Agad na kinansela ang biyahe at bumalik ang eroplano sa South Korea. Muling dinala si Taiyo sa istasyon ng pulisya. Ngunit napansin ni Muyom na bahagi ito ng plano ni Taiyo. Nang mabunyag ang lahat, nagsimulang mangamba si Taiyo. Kalaunan, isang kapwa pasahero sa parehong flight ang lumapit kay Muyom, takot na may gawin pang masama si Taiyo. May itinago pala siyang kamera sa eroplano at hindi inaasahan na naitala nito ang krimen ni Taiyo. Nagbunyi ang tanggapan ng taga-usig nang matanggap ang ebidensya. Ngayon, kaya na nilang harapin ng buong kumpiyansa ang abogado ni Taiyo. Samantala, kinakausap ni Maji si Taiyo at binabati siya sa nalalapit niyang pagbitay. Muling nakulong si Taiyo. Nang makita niya ang huwad na gabdong, hindi niya napigilan ng galit. Naging marahas siya at iginiit na makita si Maji. Gusto ni Taiyo na sagutin ni Maji ang kanyang tanong, paano titigil sa pagpatay ang isang psychopath kung wala pang nakagawa nito? At bakit tumigil si Gabdong sa pagsasamantala sa kahinaan niya? Tinukoy ni Maji ang mga krimeng nagawa ni Taiyo. Nag-usap sila hanggang mag-umaga. Nanatiling nag-aalinlangan si Taiyo, paano nagawang tumigil ni Gabdong sa pagpatay? Posible bang patay na siya? Ayaw itong paniwalaan ni Maji. Pagod na pagod siya matapos ang gabing walang tulog. Pagkagising ni Maji, labis ang kanyang paghihinagpis at napaiyak siya. Sa loob ng 20 taon, hindi siya kailanman namuhay ng payapa dahil sa kanyang nakaraan. Kaya hindi niya matanggap ang ideya na patay na si Gabdong. Ngunit maaaring hindi iyon ang katotohanan dahil buhay pa pala si Gabdong. At higit pa rito, siya ay isang taong hindi inaasahan ng sinuman. Sa hindi inaakalang pagkakataon, si Gabdong pala ay si Doyok. Nang malaman ni Doyok na ibinubunyag na ni Taiyo ang lahat kay Maji, nagmadali siyang bumalik. Sinubukan niyang makialam ngunit pinigilan siya ni Muyom. Nang makita ni Doyok si Muyom na yakap si Maji, nakaramdam siya ng pagkabalisa, parang may mahalagang bagay siyang nawala. Ngunit tunay nga bang titigil si Gabdong matapos ang ika-9 na pagpatay? Hindi nagtagal. Nakatanggap ang pulisya ng ulat na may natagpo ang kalansay malapit sa Tamwang Temple. Sinimulan agad ang investigasyon at tinukoy ang mga nawawalang babae na tumutugma sa tinatayang oras ng pagkamatay ng mga labi. Habang nagsasaliksik, may napansin si Muyom na isang liham sa bulletin board. Noong nakaraang araw, may bitbit na mga librong hiniram ni Muyom si Ji-wol. Sa kasamaang palad, nabangga siya ng isang babaeng pulis kaya nahulog ang liham mula sa mga libro. Hindi alam ni Ji-wol kung sino ang may akda, kaya isinabit niya ito sa board upang mahanap ang may-ari. May salitang crybaby sa liham. Dahil kahawig ng sulat kamay ng isang biktima mula 20 taon na ang nakalipas, nagdulot ito ng hinala kay Muyom. Hindi inaasahan, alam ni Ji-wol kung kanino galing ang liham. Ibinigay niya kay Muyom ang aklat ni Doyok. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung sino ang sumulat ng liham. Ang alam lamang niya, nakasingit ito sa loob ng aklat ni Doyok. Napagtanto ni Muyom na ang biktima sa ika-8 kaso ay umibig kay Doyok. Dinala niya ang liham sa bahay ng mga babae upang kumpirmahin ito. Nang malaman ito ni Doyok, labis siyang nabahala. Dali-dali siyang nagtungo sa opisina ni Professor Han upang magtanong. Sa sandaling iyon, bumalik si Muyom. Ngunit nagsinungaling si Muyom at sinabing kakain lamang siya kasama si Maji. Nagdulot ito ng hinala kay Doyok. Natakot siyang natuklasan na ni Muyom ang katotohanan. Mas maaga, nakita ni Doyok si Maji sa labas ng istasyon ng pulisya. Malinaw na hindi sila magkasama ni Muyom. At nang makausap ni Doyok si Maji, tinanong niya ito, nanalo ka na? Kaya masaya ka na? Hindi ba? Ito rin ang parehong tanong na minsang itinanong ni Gabdong kay Maji. Hindi niya iyon kailanman nakalimutan. Kagabi, nalampasan ni Maji ang kanyang takot. Mag-isa siyang bumalik sa lugar ng ika-9 na krimen na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Muling bumalik sa kanya ang nakapangingilabot na pakiramdam ng pagkarinig sa nakakatakot na tunog ng pagsipol. Bumalik ang alaala ni Maji sa naganap 20 taon na ang nakalipas. Pagkagising niya, natagpuan niyang pinatay na ni Gabdong ang kanyang kaibigan. Hindi niya iniligtas si Maji gaya ng ipinangako niya. Pinaglaro niya ang 2 babae ng bato-papel gunting upang pagdesisyonan kung sino ang unang mamamatay. Sa sandaling iyon, sinabi ni Gabdong, nanalo ka. Nagustuhan mo ba? Sabay bigay ng isang baluktot ng ngiti. Sa wakas, naalala ni Maji ang mukha ni Gabdong. Dahil sa pahayag na iyon at sa tingin ni Doyok, bigla siyang nagkaroon ng pagdududa tungkol sa kanya. Gayunman, agad din niyang itinaboy ang isip na iyon, sa paniniwalang imposibleng totoo ang ganoong kabalintunaan. Nang malaman ni Doyok na naalala na talaga ni Maji ang mukha ni Gabdong, balisa niya itong tinawagan para sa isang panayam. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nakilala ni Maji na si Gabdong ay ang mismong taong kaharap niya. Si Doyok ang pinuno ng espesyal na pangkat na nag-iimbestiga sa kaso ni Gabdong. Ngunit walang sino man ang makakaakala na ang tunay na Gabdong ay si Doyok pala. 20 taon na ang nakalipas, nakita ni Doyok ang ika-8 biktima, at ang kaibigan ng babae ay pabulong na may ipinahihiwatig sa kanya. Inakala ni Doyok na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, kaya agad niyang pinatay ang dalaga. Siya ang naging ika-8 biktima na brutal na pinaslang.
Ngunit ni minsan ay hindi pinaghinalaan ni Muyom si Doyok. Inayos pa nga niyang makipagkita rito sa isang bar. Dinalhan ni Muyom si Doyok ng isang liham na nagpapakita kung gaano siya minahal ng isang tao noon. Hindi inaasahan ni Muyom na magiging ganoon kakaiba ang reaksyon ni Doyok nang matanggap ang liham. Sinabi nito, ito pala iyon. Ang pahayag na iyon ang nagbunsod ng hinala kay Muyom. Orihinal sana siyang pupunta sa punong himpilan, ngunit dahil sa mga salita ni Doyok, bumalik siya upang hanapin ito. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Muyom si Doyok na galit na gusutin ang liham. Biglang naalala ni Muyom ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. 2 araw matapos ang ika-8 kaso, habang nasa kagubatan si Muyom, siya ay nasaksak. Inakala niyang si Gabdong iyon, ngunit hindi niya inaasahan na si Doyok pala. Ngayon, habang nagbabalik tanaw si Muyom, napagtanto niyang iyon ang lugar kung saan inilibing ang kalansay. Nalaman na niya kung sino talaga si Gabdong. Lubos siyang nadurog at hindi makapaniwala sa nakapangingilabot na katotohanan ito, sapagkat si Doyok ay hindi lamang kanyang nakatataas, kundi isang taong labis niyang iginagalang. Sa tindi ng pagkadismaya, dinampot ni Muyom ang isang baton at tinangkang basagin ang bungo ni Doyok. Ngunit panaginip lamang pala iyon. Upang makumpirma ang katotohanan, ipinadala ni Muyom kay Maji ang isang larawan ni Doyok noong kabataan nito para makilala. Nang makita ni Maji ang mukha, siya ay kinilabutan. Kaya pala ang Gabdong na hinahanap nila sa loob ng 20 taon ay palaging nasa tabi lang nila. Nakipagkita si Maji kay Muyom upang muling patunayan ito. Nagpunta silang dalawa sa istasyon ng pulis upang makita si Doyok. Malinaw na hindi makontrol ni Maji ang kanyang galit. Gusto niyang sumugod at harapin si Doyok. Ngunit pinigilan siya ni Muyom. Ang paglabas ngayon ay wala ring malulutas. Para sa isang serial killer na tulad ni Doyok, marahil ay masyadong magaan pa ang kamatayan. Kinabukasan, kusa nang hinanap ni Muyom si Tai-O. Iminungkahi niyang magtulungan silang dalawa upang pabagsakin si Gabdong. Ngunit nais lamang ni Tai-O na maparusahan at mamatay. Wala na siyang pakialam sa patuloy na mabuhay. Upang subukin kung talagang gusto ni Tai-O ang mamatay, nag-organisa si Muyom ng isang karera ng kotse. Sa mahigpit na pagbabantay ni Maji, sumakay sa kani-kanilang sasakyan sina Muyom at Tai-O at nagpares. Ang finish line ay isang bangin. Kung sino ang unang makarating ay siyang panalo at ang matatalo ang haharap kay Gabdong. Sabay nilang inapakan ang silinyador. Mabilis na humarurot ang dalawang sasakyan. Di naglaon, hindi na nila makita ang daan sa unahan. Sa kritikal na sandaling iyon, hindi napigilan ni Tai-O ang kanyang takot. Agad siyang lumiko palayo, habang si Muyom ay huminto mismo sa gilid ng bangin. Maliwanag na ang lahat, ayaw talagang mamatay ni Tai-O. Ngunit hindi rin siya basta sumusunod. Hiniling niyang ibunyag ni Muyom ang tunay na pagkakakilanlan ni Gabdong. Doon lamang siya papayag na tumulong. Dahil dito, napilitan si Muyom na sabihin na ang salarin ay si Doyok. Sa una, hindi ito mapaniwalaan ni Tai-O, kaya dinala siya ni Maji at Muyom sa lugar ng ika-8 krimen 20 taon na ang nakalipas. Nais ipaintindi ni Muyom kay Tai-O ang kasuklam-suklam na mga ginawa na inilarawan sa liham ni Doyok. Pagdating pa lamang ni Tai-O, agad niyang naunawaan ang nangyari sa ika-8 kaso. Kahit na nakatanggap si Doyok ng isang pagtatapat ng pag-ibig mula sa babae, hindi pa rin niya napigilan ang sarili na pumatay. Gayunman, hindi maintindihan ni Tai-O kung bakit pinunit ni Doyok ang liham. Sa puntong iyon, inilagay ni Muyom ang sarili sa posisyon ni Gabdong. Paano kung napatay niya ang babae nang hindi man lang narinig ang pagtatapat? Mas makatuwiran yon, sapagkat ang naging reaksyon ni Doyok sa pagbabasa ng liham ay hindi inaasahan. Pinatay niya ang ika-8 biktima dahil natakot siyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit wala siyang kaalam-alam na mahal siya ng babae. Dahil dito, nakaramdam si Doyok ng matinding kahihiyan, kaya niya pinunit ang liham. Bagamat nalaman na ni Tai-O ang katotohanan, humingi pa rin siya ng panahon upang magpahinga bago harapin si Gabdong. Pagkatapos nito, nilapitan ni Muyom si Doyok. Nagkunwari siyang alam na ni Tai-O kung sino talaga si Gabdong. Hiniling ni Muyom kay Doyok na pauwiin muna si Tai-O upang makakuha ng impormasyon. Agad namang dinala si Tai-O pauwi upang magpagaling at magpahinga. Masigasig ding nagkunwari si Muyom na gustong malaman kung sino talaga si Gabdong. Ngunit sa katotohanan, matagal na niyang sinabi ang totoo sa dalawang kasamahan niya. Plano nilang muling buksan ang kasong 20 taon nang nakabinbin. Nilapitan ng dalawang kasamahan si Doyok at palihim na ipinaalam na ibubunyag daw ni Tai-O ang tunay na pagkatao ni Gabdong. Labis itong ikinabahala ni Doyok, agad siyang humiling na makaharap si Tai-O. Nang harapin ni Tai-O si Gabdong, bahagya siyang nakaramdam ng takot. Ngunit napagtanto rin niya na ang kalupitan ni Gabdong ay hindi hamak na mas mababa kaysa sa taong kaharap niya noon, nanatiling hindi nalulutas ang kaso. Wala nang ibang nagawa si Muyom kundi hanapin si Chulgon upang sabihin sa kanya ang katotohanan. Alam ni Muyom na kagagaling lamang ni Chulgon mula sa Japan. Sinubukan niyang hanapin ang DNA ni Gabdong ngunit nabigo siya. Gayunpaman, dinala ni Chulgon ang DNA ng kanyang ama kay Muyom. Sa pamamagitan nito, tuluyang pinabulaanan ni Chulgon ang paniniwala ni Muyom na ang ama niya si Gabdong. Lubhang naantig si Muyom. Sa wakas, ibinunyag niya ang katotohanan, si Doyok ang tunay na Gabdong. Nang marinig ito, naalala ni Chulgon ang mga sinabi ni Doyok noon. Napagtanto niyang buong panahong hinahabol niya ang salarin nang hindi man lang pinaghihinalaan ng isang taong napakalapit sa kanya. Labis siyang nadismaya sa sarili. Hiniling ni Muyom kay Chulgon na gumawa ng plano upang mahuli si Gabdong. Samantala, ibinunyag din ni Maji ang katotohanan kay Professor Han.
Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon sina Professor Han, Chulgon, at Muyom na mag-usap ng magkakasama. Upang pag-usapan ang kaso, iminungkahi ni Professor Han ang DNA testing. Ngunit wala silang DNA ni Gabdong, kaya't lalo itong naging mahirap hawakan. Habang nasa ganitong pagkakaipit, tumawag si Tayo kay Muyom. Mayroon siyang planong tila perpekto, ang pekein ng DNA ni Gabdong. Kukunin ng pulis ang DNA ni Do-yok at ilalagay ito sa test tube na may DNA umano ni Gabdong. Magmumukha itong tugma ang dalawang DNA. Tutal, masamang tao naman si Do-yok, kaya't kaunting pamemeke ng ebidensya ay hindi raw makakasama. Ngunit nag-alinlangan si Muyom. Samantala, sabik na sabik si Maji na mahuli si Do-yok, kaya't hinimok niya si Muyom na isakatuparan ng plano. Ngunit bilang isang pulis, hindi kayang pekein ni Muyom ang ebidensya at magsinungaling sa publiko. Nauwi ito sa matinding pagtatalo nilang dalawa at sila'y nagkahiwalay ng loob. Kalaunan, sumang-ayon si Maji kay Muyom. Sinabi niya kay Tayo na hindi maaari ang kanyang paraan dahil napakatuso ni Gabdong. Hanggat hindi sapat na kapanipaniwala ang ebidensya, hindi siya basta-basta mapapasuko. Ngunit may nagulat ng kanilang mga kilos kay Do-yok. Inakala ni Do-yok na nalaman na ni Tayo ang katotohanan, kaya nilapitan niya ito upang makipagnegosasyon. Ipapangako niyang sasabihin kay Tayo kung paano mapipigilan ang mga pagpatay, kapalit ng panghabambuhay na pananahimik. Alam ni Do-yok na pinaghihinalaan siya ni Muyom, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, hinamon niya si Muyom dahil alam niyang hindi umiiral ang DNA ni Gabdong. Kung iyon ang pagbabatayan ng pulis upang arestuhin si Gabdong ngayon, tiyak na sila mismo ang mapapahamak. Inilabas ni Muyom ang aklat ni Do-yok. Sa loob nito ay ang pangungusap na, umiiral ba ang perpektong krimen? Isinulat mismo ni Do-yok sa araw ng unang kaso. Gayunman, patuloy pa ring itinanggi ni Do-yok na siya si Gabdong. Sa kabila nito, dinala pa rin siya ng mga kasamahan ni Muyom sa presinto. Kahit biglaan ang pag-aresto, tila handa na siya sa lahat. Sumunod si Do-yok sa mga pulis na may napakayabang ng ngiti sa mukha. Nabigla ang buong himpilan ng pulisya sa kanyang pag-aresto. Sino ang mag-aakalang ang suspek ay ang pinuno mismo ng Special Investigation Unit. May mga gwardyang nagbabantay kay Do-yok sa loob ng meeting room. Gayunpaman, sinikap pa rin ng prosekusyon na muling buksan ang kaso. Sa huli, nagpasya ang hepe na formal na imungkahi ang muling pagbubukas ng kasong Gabdong mula 20 taon na ang nakalipas. Sa ngayon, may 48 oras lamang si Muyom upang imbestigahan at mangalap ng ebidensya laban kay Do-yok. Sinimulan ng pulisya ang pagsisiyasat sa mga rekord ng pag-alis at paninirahan ni Do-yok sa ibang bansa. Ngunit 24 oras na lamang ang natitira. Samantala, wala pa ring nakukuhang impormasyon si Muyom mula kay Do-yok. Kalma lamang si Do-yok at patuloy pang tinatamasa ang kanyang pagkain sa kulungan. Pagkatapos ay pumasok si Maji sa interrogation room. Tinanong niya si Do-yok tungkol sa sinabi nito sa kanya noong nakaraang araw. Agad itong itinanggi ni Do-yok. Sinabing mga salita lamang daw iyon ng pagpapalakas ng loob. Itinanggi rin niyang alam niyang namatay ang babae kapalit ni Maji. Lubos itong nagpagalit kay Maji. Nang makita ang mapanuyang mukha ni Do-yok, nawalan siya ng pagpipigil. Sinunggaban niya ito sa leeg at buong lakas na tinangkang sakalin, ngunit pinigilan siya ni Muyom. Nabagabag din si Muyom sa matinding galit at puot ni Maji, ngunit wala silang magawa kundi maghintay. Halos matapos na ang detention period ni Do-yok. Upang maiwasan ang anumang masamang mangyari, nagpasya si Maji na sabihin ang katotohanan tungkol kay Gabdong kay Jiwol. Labis na nagulat si Jiwol, lalo na't kakasakay lang niya sa iisang sasakyan at nakipag-usap kay Do-yok noong nakaraang araw. Napakalaking dagok nito para kay Jiwol. Ngunit natapos na ang detention period ni Do-yok. Galit na galit si Muyom at hinarap muli si Do-yok. Muli niyang tinanong ang sarili kung paano nagagawa ni Do-yok na manatiling kalmado. Wala itong pakialam sa oras. Malinaw na hindi siya karaniwang tao. Isa siyang halimaw. Upang magkaroon pa ng dahilan na arestuhin si Do-yok, umamin si Professor Han na siya si Gabdong, ang salarin sa ika-4 na kaso. Sinabi niya na kasabwat si Do-yok. Sa ganitong paraan lamang muling mabubuksan ang kaso at maihaharap si Do-yok sa paglilitis. Pinabulaanan din ang naunang maling paratang ni Professor Han na pedopilya. Pinuri ng buong kagawaran ng pulisya ang walang pag-iimbot na sakripisyo ni Professor Han. Sa huli, nagpasya ang hepe na muling buksan ang kasong naganap 20 taon na ang nakalipas. Ngunit sa panahong iyon, nakalaya na rin si Do-yok. Nagdulot ito ng matinding galit sa hanay ng mga pulis. Gayunpaman, nabahala pa rin si Do-yok sa muling pagbubukas ng kaso. Kinabukasan, si Muyom ang tumanggap ng responsibilidad na muling ilahad ang mga kasong naganap 20 taon na ang nakaraan. Inilarawan din niya ang mga paraan ng krimen at ang mga motibo ni Do-yok. Muling ibinalik si Chulgon bilang pinuno ng espesyal na pangkat ng investigasyon. Mabilis na kinumpiska ng pulisya ang ilang bagay mula sa bahay ni Do-yok, kabilang ang isang kahina-hinalang larawan ng Eiffel Tower. Matapos ang forensic analysis, natuklasan nilang ang larawan ay may nakatagong mga kakaibang simbolo. Buong magdamag na tinitigan ni Muyom ang larawan. Inimbestigahan niya ang kasaysayan ng Eiffel Tower. Noong una itong itinayo, tinawag itong halimaw ng Pransya. Ngunit makalipas ang 20 taon, naging pandaigdigang simbolo ito. Marahil ito ang dahilan kung bakit sinasamba ni Do-yok ang imaheng yon. Dahil sa sakripisyo ni Professor Han, naglabas na rin sa wakas ng subpena ang korte laban kay Do-yok. Subalit sa sandaling iyon, dumating si Do-yok sa bahay ni Maji. Inanyayahan niya itong uminom. Sa simula, gumanap si Do-yok bilang isang mabait at marangal na pulis. Ngunit bago pa iyon, nakausap na ni Maji ang asawa ni Do-yok. Napagtanto niyang ang salitang kapatawaran ay magpapagalit kay Do-yok. Kaya ginamit ni Maji ang salitang iyon upang ilantad ang tunay niyang pagkatao.
At gaya ng inaasahan, agad nagbago ang ugali ni Doyok. Nawalan siya ng kontrol at sinakal si Maji. Ngunit nang akalain ni Maji na bumalik na si Gabdong, tumigil si Doyok at nagkunwaring walang nangyari. Sa katunayan, planado na ang lahat. Inutusan niya ang kanyang asawa na banggitin ang salitang kapatawaran. Nagtagumpay si Doyok na paniwalain si Maji na mayroon siyang multiple personality disorder. Ikinuwento ito ni Maji kay Muyom. Ngunit itinanggi ito ni Muyom at iginiit na psikolohikal na minanipula lamang si Maji ni Doyok. Muli silang nagtalo. Sa huli, nagpaalam si Muyom. Nais niyang tapusin ang relasyong wala ng pagkakaunawaan. Kinabukasan, dinala ni Muyom si Doyok upang makipagkita kay Tayo. Binigyan niya si Tayo ng pagpipilian, kakampi kay Muyom o kay Gabdong. Dahil nalalapit na ang paglilitis ni Tayo, pinili niyang sumunod kay Muyom upang makaiwas sa parusang kamatayan. Wala nang nagawa si Doyok kundi maghanda para sa paglilitis. Bago dumating si Muyom, nagkunwari siyang may sakit sa pag-iisip. Sinuri siya ng isang psychologist sa harap ni Maji. Unti-unti nang naniwala si Maji na gumagamit si Doyok ng multiple personality disorder. Ang mga kriminal na psychopathic na tulad nila ay may hindi mahuhulaang kakayahan sa pag-arte, gaya ni Tayo. Sa ngayon, masunurin si Tayo na natutong kontrolin ang kanyang emosyon sa tulong ni Jiwol. Ngunit hindi nagtagal, muli na namang minanipula ni Doyok si Tayo. Tinukso niya ito sa pamamagitan ng pag-ako sa ikasyam na kaso, isang misteryong matagal nang kinaiinteresan ni Tayo. Tuluyan nitong ginising ang halimaw sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, dumating si Jiwol upang bisitahin si Tayo. Dinala niya ito upang magpagupit bilang paghahanda sa paglilitis kinabukasan. Nang subukang ayusin ni Tayo ang buhok ni Jiwol, itinulak niya ang kamay nito dahil sa takot. Hindi inaasahan, ginising ng kilos na iyon ang malupit na likas ni Tayo. Kaya si Jiwol ang naging susunod niyang biktima. Ano nga ba ang nangyari sa paglilitis ni Doyok? Isang araw bago ito naganap, habang tinatanong ng taga-usig, biglang nagwala si Doyok. Ibinunyag niya ang kanyang pagiging killer at tinangkang patayin si Muyom. Ngunit kaagad pagkatapos nito, nagkunwari siyang walang alam sa nangyayari. Isa siyang ganap na gumagamit ng multiple personality disorder. Sa huli, pinalaya si Doyok matapos ma-diagnose na may sakit sa pag-iisip. Ngunit pag-uwi niya, bumalik agad ang kanyang malupit na pagkatao. Kinontak niya si Tayo at inakit itong gawin ang ikasyam na krimen, tulad ng ginawa niya. Naging madali ang lahat dahil bahagi ito ng plano ni Chulgon. Alam ni Chulgon na matindi ang pagnanais ni Doyok na patayin si Maji, kaya magpapatuloy siya sa kanyang mga kilos. Ang bitag na ito ay itinakda upang hulihin si Gabdong at ang kanyang kahawig. Gaya ng inaasahan, nagtungo si Doyok sa swimming pool upang hanapin si Muyom. Balak munang patayin siya bago tuluyang paslangin si Maji. Doon, nakasalubong niya ang kanyang magandang at sexing babaeng kasamahan sa trabaho. Maya-maya pa, dumating si Muyom. Samantala, nakatanggap din ng mensahe si Maji mula kay Tayo. Bagamat ayon sa plano ang lahat, nananatiling malaking alalahanin ang kaligtasan ni Jiwol. Nang magkaharap na sina Muyom at Doyok, agad inilantad ni Muyom ang mga krimen ni Doyok. Hindi na nagkunwari si Doyok at tuluyang nagwala, inatake si Muyom at inagaw ang baril nito. Sa kabutihang palad, nagbigay ng suporta mula sa likuran ang babaeng kasamahan. Nang umalingaw-ngaw ang mga putok, 2 bala ang pinaputok mula sa magkaibang direksyon. Parehong nasugatan sina Muyom at Doyok. Hindi naman ikinapahamak ang kanilang mga sugat. Sa kabila ng pagdurugo, iginiit ni Muyom na dalhin si Doyok kay Tayo. Tinanong niya si Doyok tungkol sa lahat ng krimeng nagawa nito, kung may mga kaso pa bang hindi nalulutas. Dahil nanatiling matigas ang ulo ni Doyok, nagpasya si Muyom na dalhin siya sa kanyang kamatayan. Lumabas na natuklasan ni Muyom ang isang espesyal na simbolo sa larawan ng Eiffel Tower. Dahil dito, tiyak si Muyom na may isa pang kasong hindi pa nalulutas ng pulisya. Ito ang kasong ginawa ni Doyok nang siya'y maging inspektor. Tunay na kinatakutan ni Doyok ang estilo ng pagmamaneho ni Muyom. Kaya niyang pumatay ng tao, ngunit labis siyang natatakot sa sariling kamatayan. Sa huli, inamin ni Doyok kung saan nakabaon ng iba pang mga biktima. Matagal na naghukay ang pulisya at nakatagpo pa ng isa pang set ng mga labi. Hindi kailanman tumigil ang mga krimen ni Doyok, nagpatuloy ang mga ito hanggang 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit hanggang sa puntong iyon, ang tanging inaalala ni Doyok ay ang sarili niyang gamutan. Samantala, nagtungo si Maji sa kinaroroonan ni Tayo. Pinaupo ni Tayo sina Maji at Jiwol nang magkaharap. Pinabalik niya ang larong bato papel gunting upang matukoy kung sino ang mabubuhay. Ngunit makalipas ang kalahating oras, ni isa sa kanila ay hindi pa rin nakakakuha ng bato. Nawala ang pasensya ni Tayo, hindi na siya makapaghintay pa. Inutusan niya ang 2 babae na pumili kaagad. Sa wakas, sabay na nagbago ng desisyon ng 2. Ngunit muling napaboran ng kapalaran si Maji. Siya ang nanalo sa larong iyon na nakasalalay ang buhay at kamatayan. Pareho silang sinadyang matalo, ngunit lubhang magkaiba ang naging resulta. Sa pagkakataong ito, ayaw ng mataranta ni Maji tulad ng ginawa niya 20 taon na ang nakalipas. Tinitigan niya ng diretso si Tayo at mariing kinondena ang kanyang mga krimen. Ang pagpatay ay hindi lamang kasalanan laban sa mga biktima. Winawasak din ni Tayo ang kaluluwa ng mga mahal sa buhay ng mga biktima. Ibig sabihin, hindi kailanman mabubura ang kanyang kasalanan. Paubos na ang oras ng kanilang pag-uusap dahil mula pa sa simula ay natuntun na sila ng pulisya. Naghihintay lamang ang mga pulis na matapos ni Tayo ang kanyang gagawin. Kalahating araw na ang lumipas, ngunit wala pa rin siyang pinapatay.
Parang nakaupo lang siya roon, naghihintay na mahuli. Tiwala na ililigtas siya ng korporasyon ng kanyang pamilya. Hindi lamang binago ng ina ni Taiyo ang kanyang pagkamamamayan, kundi nagbayad rin upang tipunin ang mga saksi. Pinatunayan ng mga ito na may sakit sa pag-iisip si Taiyo upang makaiwas sa parusang kamatayan. Ngunit hindi pinalad si Doyok, mabilis siyang iniharap sa korte. Sa ilalim ng kapangyarihan ng hustisya, hinatulan si Doyok ng kamatayan. Gayunpaman, nagulat siya at hindi niya matanggap ang hatol. Sa sandaling iyon, nakiusap si Doyok sa hukom na kaawaan siya. Ngunit walang sino man ang nais magpatawad sa isang killer tulad niya. Si Taiyo naman ay sinuwerte, 10 taong pagkakakulong lamang ang parusa sa kanya. At dahil tinalikuran niya ang kanyang pagkamamamayang Koreano, hindi na rin siya kailangang makulong. Para bang naging pabor pa sa kanya ang kapalaran. Ngunit umasta si Taiyo na parang isang nagwagi sa harap ni Doyok, tiwalang hindi na siya maaaring patayin nito. Hindi lamang isang killer si Doyok, isa rin siyang bihasa sa psikolohikal na manipulasyon. Marami ang bulag na sumamba sa kanya. Sa araw na iyon, dumalaw siya kay Jiwoo upang magpaalam bago tuluyang umalis ng Korea. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakaramdam pa rin ng awa si Jiwoo para kay Taiyo. Ipinagpatuloy niya ang pagpipinta ng larawang iniwan nitong hindi pa tapos. Binura ni Jiwoo ang galit at pinalitan iyon ng kagandahan ng pagiging makatao. Umaasa siyang magiging mas mabuting tao si Taiyo simula noon. Pagkatapos magpaalam kay Jiwoo, tinawagan ni Taiyo si Maji. Ngunit sa kanyang pagpunta sa kinaroroonan ni Maji, siningil na siya ng kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Isang tagasunod ni Doyok ang sumunod sa utos nito at pinatay si Taiyo. Bagamat dumating si Maji sa tamang oras, hindi na niya nailigtas ang buhay ni Taiyo. Ang mga huling salita nito ay labis na sumugat sa kanyang puso. Noon lamang niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Hindi na siya bihag ng kaluluwa ng isang halimaw. Samantala, nagising si Muyom matapos ang operasyon upang alisin ang bala. Sa kabutihang palad, ligtas siya. Ngunit hindi ganoon kapalaran ni Taiyo. Nadurog ang puso ni Jiwoo nang marinig ang balita. Kahit sinabi niyang hindi siya iiyak para kay Taiyo, hindi niya napigilan ang luha ng kalungkutan. Hindi rin matahimik si Doyok habang hinihintay ang kanyang pagbitay. Ang kanyang kayabangan ay nagpagalit sa mga kapwa preso. Sa huli, nabulag si Doyok sa kamay ng isa pang bilanggo. Matapos ang lahat ng ito, na-promote si Muyom. Nagretiro naman si Chulgon at nagkaroon ng pagkakataong muling makapiling ang kanyang dating asawa at buhayin ang kanilang pagmamahalan. Ipinagpatuloy ni Jiwoo ang kanyang karera bilang manunulat ng comics. Nagpatuloy rin si Maji sa kanyang mahusay na trabaho bilang doktor. Ang relasyon nila ni Muyom ay umusbong sa mas matamis na yugto. Sa wakas, tuluyang nagwakas ang 20 taong kaso ng Gabdong. At dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Glendel Kunisang from Anita Panmabini, Davao de Oro. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.